joining us now, reporting to us live on the ground. We have Doc Ted Esguera, a rescue and disaster response expert. Una-una, Doc, nasaan po kayo ngayon? Yung station po namin sa Bogo. Bogo po kami. Oo. Tapos pina-assess sa amin yung Medellin sa San Remigio. And ngayong araw, Daang Bantayan. So andito po ako sa harap ng yung Oh, Doc, kagabi po kayo po ay nagpo-post na maraming aftershocks. Gaano kalakas yung mga aftershocks na po na yun? Totoo po yan. Kaya disturb yung sleep namin kasi nakatira lang po kami sa isang terminal, no? At doon kami, tapos every time mag-aftershock, takbuhan lahat sa labas. Ang sunod-sunod, every minute, few minutes, mag-aftershock. Kaya ito yung namin, yung aming tulog, pati kain, disturb kami. Apektado. Oo. So, ang lang, masabi ko lang, Gretchen, no? Naka-stand down na yung search and rescue dito sa Bogo, sa Ground Zero. Stand down na siya. More on yung medical component para sa mga nasaktan at ay operational. Sakto na yung operation kasi although yung mga pasyente nasa labas ng ospital, ayaw sa loob kasi puro tremor, takot na. So makikita mo ngayon, wala na kasi akong picture, balikan ko yon. Yung mga pasyente naka-tent sa labas, naka-tent lang sila. Pero yung mga doctors from other agencies, para matulungan lang, ma-augment, nagdatingan pati may andun yung Red Cross, yung sa Iloilo, may mga doctors pinadala din para mapuno yung mapuno nila yung need, no, kasi ang influx ng patients. So, lahat naman okay, except yung mga relief, kailangan lang siguro i-centralize kasi along the way, kinunan ko pa nga ng video, ang mga tao nasa gilid, humingi ng pagkain, tubig, tarpaulin kasi ayaw nilang bumalik. Kung tingnan mo naman, no? Tingnan mo ba naman yung rappels na yan. So, every now and then, lalabas sila. Ayaw nila sa loob. Doc, Kasi sabi nga after po ng OCD, tapos na nga itong search and rescue, ano? Pero alam natin kayo ay expert dyan. So, at this point, no, wala na. Doon po sa lahat ng mga pinuntahan po ninyo. Bukod dyan sa Bogo, kamusta naman po yung San Remigio, yung Medellin, yung mga towns po na yon? Ang San Remigio, inassess namin kahapon sa utos ni Colonel Conde ng OCD. So, inikot namin. Wala nang search and rescue. Ang nireport na lang namin is the people just need power, tubig, mainly tubig, pagkain kasi nahirapan magluto, walang power. Nahirapan doon kasi magsimula sa power. So, although may linya na ngayon, no, na nakakapag, they can use the cellphone, na-establish na yung communication. Ang need lang nila is humingi sa amin tarpaulin para makapag-tent sa gilid habang i-repair yung bahay. Kasi yun yung issue nila ngayon eh. Ayaw nilang pumasok. So kahapon naman, may bahay talagang sira. Ang kinausap ko yung community na kung pwede patirhin mo na doon sa terrace ng isang bahay na sabihin ko natin very sturdy, no? Okay naman daw. Tapos nagabot lang ako konting pera. Sige, pumayag naman. So, yun yung needs nila ngayon. So, kung may mga na sumusubaybay sa program mo, na kung may kailangan sila dito, huwag na po tayong pumunta rito sa search and rescue kasi ang dami pang nagdadatingan. Ang kailangan po ng Bago, San Remigio, Daan Bantayan, ito yung mga affected areas, no, sa Medellin, ay yung mga kailangan immediate needs, tubig, hygiene kit, mga balde din, tapos pagkain, no, and tarpaulin, na kung medyo naman, mga repair materials para sa bahay nila. Okay. Ito po sabi po ni Doc Mahar, kasi siya po yung na-interview ko bago kayo eh. Ang sabi po niya, itong mga aftershocks, usually, mga isang buwan nagtatagal. Ano pong assessment po ninyo dyan? Gaano katagal kaya mga tao na hindi makakapasok sa kanilang mga tahanan? Ngayon kasi, Rex, no? Maganda kasi simula kahapon, ngayon, kasi I will start kahapon kasi kahapon ng early morning kami nandito, no? Hindi po umuulan. So, wala pa tayong problema.
Yes, ang mga aftershocks, no, depende sa ano, it can even last for months, no. Weeks to months yan, agree ako. Kaya kagabi nga lang, nako, ang interval, hindi oras. Less than hour. Minsan dikit pa, less than 10 minutes. So, hindi ko alam kung paano. Basta as long as active ng ano, sige, sige, aftershock, I cannot really force people to go back to their houses. Ang gobyerno naman are looking into areas na kung pwede sana magkaroon ng tent, no, sa mga open spaces na safe, which ginagawa ngayon. Dumating yung Toledo City, may mga tents, may mga ibang mga LGU na they're okay, hindi naman tinamaan sa lindol, na nagdadala, even water trucks nila. I saw Toledo, Tagbilaran, ah ah, Davao, no? So with all their water tanks, so actually doon nga kami naligo eh. So yun ang kailangan sa ngayon while we are rehabilitating. But Dok, Dok, kamusta yes, naman ma'am. po yung mga kalsada? Kasi nga kung pupunta po dyan yung mga magbibigay ng relief, how are the roads? Are they passable? Passable na siya. Passable na po. Along the way, nakita namin yung isa, pinipison na siya, no? Kasi may crack yung ilang parte ng daan. Tapos, nire-repair nila kasi nga, very active movement. 24/7 po yung movement ng mga humanitarian workers sa mga government agencies facilitating. To give credit to the government, everyone is here. Even DENR. I really saw them before my eyes. The scientists na pinadala ng P-Box, nandito lahat. Parang pinagsabay-sabay kami. Parang what do you need? What can you offer? So ito, ikaw, dito. So very protected kami. So pag scientist ka, gano'n. Nakakatuwa. Even the church at even private individuals. Ang gusto lang natin i-remind pala, kung magbigay po kayo ng mga donation, idaan niyo po sa center kasi wag po tayong magkanya-kanya magbigay ito kasi kawawa naman yung community. So i-centralize natin because the government, the DSWD, is actually putting up areas na kung saan may needs talaga, no, after needs analysis, na doon ito kailangan, hindi yung in random tayo para in order po yung ating humanitarian execution. Okay. Dok, yung pag-unang dating niyo po dyan, ay may naabutan po ba kayo na natabunan dito sa mga pagguho? At pangalawa, ano pong assessment ninyo doon sa mga structural integrity ng buildings dyan? Well, merong mga buildings na sturdy naman, no? They can withstand. So depende siguro paano siya ginawa. Yung pinagstayan namin, ang ganda ng beam naman actually. Because the people are traumatized, they run away, and that includes me disturbed sleep. Kasi ako, ayoko naman sabing magaling ako. Nang tiningnan ko, this will not fall. But every now and then, if they run, I always wake up. Kasi magtakbuhan talaga, tapos may sigaw pa. So yun, matibay. Yung tinira namin, nakatira kami matibay. May mga areas na nakita ko sa San Remio, yung namatayan tayo ng Bureau of Fire Protection, Coast Guard, yung referee kasi may basketball. Talagang medyo hindi maganda pagkagawa, no? Kaya siguro ganun katindi, no? So, I cannot say anything sa isang sample to, no? Ito, although this is a private building, ito yung kanyang mga debris. So, I really cannot really assess because we don't have quite a uniformity on how building is made. Number two, where the building is placed. No? Yes. So, depende sa mga ano. Kung sakali ho, kasi syempre ngayon po ay maswerte dahil walang pag-ulan. Pero pag may dumating po dyan na bagyo o kaya yung habagat, paano po malalaman ng ating mga kababayan kung ano ang building na matibay? Ano po yung, may indicators po ba kayo na parang ito, reliable yan dito kung magtatago? Imbis na kumari sa labas lang talaga, ano pong inyong advice? Kasi syempre may ulan na maaaring mangyari na at dumating. Yung ginawa po dito sa locality na I can really speak generally, no? May matibay na area katulad yung terminal namin. Doon po, actually doon ang main support services. So it can still be used for an extended, if in case ipagsuksok kami doon, we can still have it, no? Secondly, the open spaces are being used para sa sa tent. So may tentage po tayo na tumulong naman ibang agency, even international agencies nandun, no? Kaya I think we can ang kailangan lang talaga kasi wala naman akong gym. Kung may katulad sana ng gym sa San Remigio, nadali naman,
That's the issue. So we will rely on tentage, which I know it can withstand because when I check the tentage, mga tents, no, matitibay naman kasi designed for disaster. In fact, kasi I'm with Makati Rescue, at nakita ko rin yung MMDA, no, na pinadala ni Artes, tapos yung Valenzuela Rescue, sa yung Valenzuela Rescue. Nagdala rin sila ng mga cubicles to ng privacy ng tao. Tapos yung may mga international teams, na sa akin, yung Project Michelangelo, React, pati fuel nga, natutuwa talaga ako, Chris, no? Parang, yung out of nowhere, people will just come to you, Doc Ted, mag-donate akong generator. Doc Ted, kaninang umaga, hundreds of loaves of bread dumating. Mamaya, darating pa, tapos tubig. So, mamimigay ako sa mga areas, ibigay ko sa DSWD, or kung saan nila ipapadala sa akin. Okay. Doc Ted, sino po kasama niyo dyan? Ano pong grupo? Ang kasama ko ngayon, Makita. Yung Makita, okay. rescue tools yan sila. Pero rescue team din sila. Sila nag-provide sa akin. Tapos yung Wilderness Search and Rescue, Valenzuela Rescue, ang Makati, nandun sila sa hospital. So hiwalay-hiwalay kami. It's very good to see you there on the ground. Medyo kumakalma po kami pag nakikita namin kayo dyan. So we hope that you stay safe out there. Again, muli panawagan po mula kay Doc Ted, medical supplies, medical relief, power, tubig, pagkain, tarpaulin, repair materials, hygiene kits, balde, yan po yung mga nabanggit niya kanina. We continue to stay updated with your social media accounts. Maraming salamat for joining us and giving us the latest from Bogos City and San Remigio. Ingat po kayo, Doc. Okay, padayon.